Mr. Silent Channel. Chapter 176 hanggang 200. Huwag masyadong extreme. 0196. Hindi nagtagal, konektado na ang tawag. Oo, hindi ka talaga takot sa kamatayan. Wala akong oras para hanapin ka, how dare you call me? Galit na tumawa si Fan Qiao. Sinabi ni Ye Fan, buong gabi kitang hinihintay. Hindi ka maglalakas loob na lumabas para makita ako pagkatapos kong itaboy ang ilang mga hamak, tama? Nag-iisa ka lang. Kung hindi pa ako nakakalayo sa sanatorium, kanina pa ako nagdala ng papatay sa'yo. Kung gusto mong tumakas, samantalahin mo na, o humanap ng mabuting tao na naghihintay para kunin ang bangkay mo para sa iyo. Saway ni Fan Qiao. Nagtaka si Ye Fan, sanatorium. Aling sanatorium ka? Haha. Ikaw bata, may plano ka bang magkusa na ihatid ito sa iyong pinto? Masaya rin si Fan Qiao, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong matigas na tao, sa tuwing siya ay nagpadala siya ng mga tao upang habulin at mangolekta ng mga utang, ngunit ito ang unang pagkakataon na may nagkusa na bumangon at mamatay. Sinabi ni Ye Fan, ayaw kong mag-aksaya ng oras, iulat ang iyong lokasyon, natural na pupunta ako sa iyo, kung natatakot ka, kung hindi ko ito sinabi, mahahanap ko ito sa aking sarili. Takot. Ako, si Fan Qiao, ay 30 taon na rito, at hindi ako marunong sumulat ng takot. Kung gusto mong mamatay, halika. Hindi gaanong nagsalita si Fan Qiao, at direktang sinabi kay Ye Fan na siya ay nasa Qingyang Sanatorium. Si Feng Yuansayong ay pinigil din ng kanyang mga tao, gusto ni Ye Fan na iligtas ang mga tao, maaari siyang direktang pumunta. Sa sandaling sinabi ni Ye Fan kay Feng Yueying, sumimangot si Feng Yueying. Qingyang Sanatorium. Tila ito ay isang pribadong high-end nursing facility na pinamamahalaan ng pamilya Dongfang. Siguradong maraming tao mula sa pamilya Dongfang doon, sabi ni Feng Yueying. Walang pakialam si Ye Fan, si Fan Qiao ay maaaring may pinigilan. Kung gusto nating iligtas si Uncle, kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon, habang wala siyang oras para saktan si Uncle Feng sa ngayon. Nag-aalala rin si Feng Yueying sa kanyang ama, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon ng hindi masyadong nagmamalasakit. Matapos sumakay ng taxi, mahigit 1 oras ang ginugol ng dalawa sa pagdating sa Qingyang Sanatorium, na isa ring kilalang pribadong luxury medical institution sa Eastern Province at pangunahing pinagkakakitaan ng pamilya Dongfang. Hindi kaya ng mga ordinaryong tao ang mga gastusin dito. Ang mga pumupunta dito para magpagaling at magpagaling ng mga sakit ay mayaman man o mahal. Sinasabing sa mga unang araw, ang organisasyong ito ay nakikibahagi din sa ilang black market organ sales, na kumikita ng malaking kita para sa pamilya Dongfang. Ngunit sa mahigpit na kontrol ni Zia Guo, magagawa lamang ng pamilya Dongfang ang sanatorium na ito bilang isang legal na institusyong medikal, ngunit ito ay bukas lamang sa mga mayayaman. Pagkababa ng sasakyan, naglakad ang dalawa sa mahabang avenue na may linya bago pumasok sa gate ng nursing home. Pagpasok pa lang nila, may mahigit 100 matipunong lalaki na nakasuot ng itim na bodyguard na costume, nakapalibot sa kanilang dalawa. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, at sigurado, sa sandaling makapasok siya sa teritoryo ng pamilya Dongfang, iba na ang labanan ng mga bodyguard. Isang lalaking maikli ang buhok na nangunguna, na may peklat sa sulok ng kanyang noo, ang nag-iisang nakasuot ng kulay abo na kurbata, at ang material ng suit ay mukhang mas upscale. Ikaw ba si Fan Qiao? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Walang oras si Master Fan para makipag-usap sa iyo. Hiniling niya sa akin na hilingin sa iyo na kunin ang pera, 1 milyon. Pagkatapos ibigay ang pera, hahayaan ka namin, sabi ng lalaki. Galit na sinabi ni Feng Yueying, hindi ba 830,000? Paano na naman ito 1 milyon? Kung nasaktan mo ang mga kapatid sa ilalim ni Fan Ye, natural na kailangan mong magbayad para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Maliit pa rin ang milyon na ito, ang lalaking a cold face. Gusto kong makausap ng personal si Fan Qiao, pera ay pera, at ang mga hostage ay dapat palayain muna, sabi ni Ye Fan. Ngumisi ang leading man, ikaw ba ay isang walang utak na bata? How dare you run here without money? Kung hindi ka pupunta, maniwala ka man o hindi, huhulihin ka, at huhuberin mo ang mga bagay sa iyong tiyan at ipagpalit mo ang pera para pambayad sa iyong mga utang. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Fan Qiao. Kung gusto mong malaman kung nasaan si Master Fan, daanan mo muna ako. Ikanaway ng lalaking may peklat ang kanyang kamay, hulihin sila. Agad na sumugod ang isang grupo ng mga bodyguard, dalawa sa kanila ang sumugod kay Feng Yueying, habang ang iba ay sumugod lahat patungo kay Feng Yueying. Binati siya ni Ye Fan. Hinarang ni Ye Fan ang babae sa likod niya, nakaharap sa mga bodyguard na nagmumula sa lahat ng direksyon, diretso siyang humakbang pasulong, at sinipa ang kanyang mga binti ng magkasunod na beses sa paligid ng babae. Isang simple at bastos na long-legged direct attack ang nagpabaligtad sa mga bodyguard. Inakala ng scarred man na medyo bihasa si Ye Fan, ngunit kaya rin niyang harapin ang mga gangster na iyon. Ang mga bodyguard na ito ay mahigpit na sinanay, at karamihan sa mga tao ay hindi makalapit sa kanila.
Ang lalaking may peklat ay mukhang maingat. Matapos makahanap ng pagkakataon na akala niya ay kaya niya, mabilis siyang humakbang at tinamaan ng uppercut ang tiyan ni Ye Fan. Lumingon si Ye Fan sa kanya, nang hindi man lang tumitingin, ang kaliwang kamay niya ay tumama sa palso ng lalaking may peklat. Ah! Parang nakuryente ang lalaking may peklat, namamanhid ang buong kamay, at napaatras siya ng ilang hakbang sa gulat. Ibinalik ni Ye Fan ang tingin sa kanya, nakuha ang nakakagalit na enerhiya ni Xiao Cheng, hindi naman masama, ngunit nakakalungkot na ang anggulo ng iyong hugis ahas na kamao ay hindi pa rin nakakalito. Ikaw, sino ka ba? Ang lalaking may peklat ay mukhang madilim at hindi sigurado. Hindi lamang ang kanyang cultivation base ay nakita sa isang sulyap, ngunit ang kanyang paraan ng kamao ay nakita sa pamamagitan ng isang galaw. Natural, hindi na niya kayang lumaban. Walang magawang sinabi ni Ye Fan, hindi mo pa ba alam ang pangalan ko? Napakaraming kalokohan, sabihin mo sa akin, nasaan si Fan Qiao? Nasa operating room si Master. Ang operating room. Anong operasyon ang ginagawa ni Fan Qiao? Nagtaka si Ye Fan, may sakit kaya ang taong ito? Hindi, ang ating young master ang nag-oopera. Si Fan Ye at ilang iba pang mga tiyuhin ay naghihintay doon. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, ang iyong young master ay kabilang sa pamilya Dongfang Ming. Naturally, bukod kay young master Dongfang Ming, sino pa kaya ang nariyan? Sabi ng lalaking may galos. Saglit na nag-isip si Ye Fan, at sinabing kakaiba, sinabi mo na naghihintay si Fan Qiao at ang kanyang grupo dito. Baka delikado ang operasyong ito. Mabigat ang mukha ng lalaking may peklat, masama ang puso ni young master mula pa noong bata siya, at naantala siya sa operasyon, syempre dahil sa mataas na panganib. Teka, bakit ang dami mong tanong? Pag-opera sa puso. Natuwa si Ye Fan, kawili-wili, dalhin mo ako upang makita ito. Kamahalan, ang iyong martial arts ay mas mahusay kaysa sa akin, ngunit huwag masyadong extreme. Kailangan mong istorbohin ang doktor sa panahon ng operasyon. Sa tingin mo ba ay talagang matatakot sa iyo ang pamilya Dongfang? Si Ye Fan ay hindi nagkaimik at tumawa, sino ang nagsabi na manggugulo? Hindi ko maintindihan ang ibang mga operasyon, ngunit ang operasyon sa puso, ako ay isang siruhano sa puso, pumunta at tingnan kung ano ang mali. Baka makatulong pa ako. Ano? Heart surgeon ka ba? Natigilan ang lalaking may peklat. Naalala ni Feng Yueying na noong si Ye Fan ay nasa sanatorium ng Huahai, tila sinabi ni Ye Fan na siya ay isang cardiac surgeon, ngunit hindi pa niya nakita ang mga medikal na kasanayan ni Ye Fan, at hindi niya lubos na alam kung ano ang antas ng isang lalaki. Hoy, kung pilit akong pumasok, baka makagambale talaga sa operasyon nila. Sa tingin mo ba mas mabuting isama ako? O dapat ko bang pilitin? Nakangiting tanong ni Ye Fangxi. Ang lalaking may peklat ay mukhang napahiya, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang tumango, kung gayon, kamahalan. Sana ay huwag kang magdulot ng gulo. Huwag kang mag-alala, mayroon pa akong etikang medikal, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nagsimula na siyang mag-isip kung maaari niyang samantalahin ang pagkakataong lutisin ang problemang ito mula sa mas magandang pananaw. Tahimik na sumunod si Feng Yueying sa likod ng lalaki at nagtanong sa mahinang boses, Ye Fan, hindi ba ito masama? Dapat may mga tao mula sa Qingyang Society. Nandito na lahat, maniwala ka lang, nararamdaman ko sa puso ko. I have my own plans. Napangiti si Ye Fan ng maaliw, pinatitiyak ang babae. Matapos makapasok sa isang gusali sa sanatorium, nalaman ni Ye Fan na ang mga pasilidad dito ay talagang advanced at kumpleto. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong high-level na pambansang ospital, sila ay malakas lamang ngunit hindi mahina. Hindi katakataka na ang operasyon ay maaaring gawin ng direkta dito. Pagdating ko sa pinto ng isang operating room, maraming tao ang nakatayo sa labas. Karamihan sa mga tao sa grupong ito ay nakadamit at kahanga-hanga. At maraming mga bodyguard ang napapaligiran sa labas, kaya ang mga ordinaryong tao at iba pa ay hindi pinapayagang makalapit sa operating room. Chapter 0197 Tingnan kung ano ang sinasabi niya. 0197. Nakita ng lalaking may peklat na dinala si Ye Fan at Feng Yueying, at agad siyang pinalibutan ng isang grupo ng mga bodyguard. Ano ang sitwasyon? Tanong ng isang bodyguard. Ang lalaking may peklat ay isang kulay abo, maikli ang ulo na lalaki sa loob, na nag-uulat, Master Fan, Mr. Ye is here. Ang may buhok na medyo may edad na lalaki ay may mabangis na mukha, isang pares ng makapal na kilay ang magkadikit, nang marinig niya ito, tumalikod at agad na tumitig kay Ye Fan. Ikaw, nandito talaga. Galit na sabi ni Fan Qiao, ano ang sitwasyon? Bakit mo siya dinala dito? Hindi mo ba siya gustong arestuhin? Paumanhin, Master Fan, ang kontrabida ay hindi kalaban ni Mr. Ye. Nahihiyang sinabi ng may peklat na lalaki, sinabi din ni Mr. Ye na siya ay isang cardiac surgeon at gustong pumunta upang makita ang operasyon ng young master. Sinabi niya na baka makatulong siya. Pinagalitan ni Fan Qiao, fuck him. Paano malalaman ng munting assistant na ito ang anumang medical skills? Ni hindi mo kayang gampanan ang ganoong papel. Nagbayad ako ng malaking pera para i-recruit ka.
Galit na sumigaw si Fan Qiao, bakit nakatayo ka pa dyan? Pumunta ka at sunggaban mo ang lalaking ito. Nang matapos ang boses, may mas malakas na boses, sumisigaw, sandali. Babarilan na sana ng isang grupo ng mga tao ang bodyguard na nanginginig na tumalikod, nakatingin sa isang nasa katanghaliang gulang na mature na lalaki na nakasuot ng gray na trench coat na may kulay abong mga templo. Kung ikukumpara sa ibang tao, ang ugali ng mga lalaki ay tila mas mataas at makapangyarihan. President, iniistorbo kita, isang maliit na krimen ang nararapat sa kamatayan. Kung hindi ko malutas ang walang kwentang bagay na ito, pupunta ako at arestuhin sila. Nag-aapoy ang mukha ni Fan Qiao, sa takot na parusahan siya ng lalaki. Ang lalaking ito ang pinuno ng pamilya Dongfang, ang presidente ng Qingyang Society, Dongfang Bai. Ang mga mata ni Dongfang Bai ay parang mga kutsilyo, na dumadaan sa karamihan at nakatingin kay Ye Fan. Hindi natarante si Ye Fan, at natural na tumingin kay Dongfang Bai. Nagkatinginan, pinaikit ni Dongfang Bai ang kanyang mga mata. Kakaunti lang ang mga kabataang nakakasalubong ng kanyang mga mata nang hindi umaatres. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagtataka, at sinabing, "Dare to bring a woman and come here alone, it counts." Amen. Iginala ni Fan Qiao ang kanyang mga mata nang marinig niya ito, at agad na naunawaan, iniunat niya ang kanyang kamay upang paalisan ang mga bodyguard. Nagtanong si Dongfang Bai, "Binata, ano ang nangyari sa pagitan mo at ni Fan Qiao?" Hindi ito itinago ni Ye Fan, ikinwento niya muli ang kwento ni Feng Yuansayong, at sinabing, "May utang tayo, makakahanap tayo ng paraan para mabayaran ito, tutal may utang tayo." Natural lang ang pagbabayad ng utang. Ngunit hindi nararapat ang pag-aresto sa mga tao kung hindi sila sumang-ayon. Nag-isip si Dongfang Bai at tumingin kay Fan Qiao na nasa tabi niya, "May inaresto ka ba?" Namula si Fan Qiao at sinabing, "President, dahil ang Feng Yuansayong na iyon ay gustong tumakas minsan, hinuli ko siya. Gusto ng tatay ko na pumunta sa Huahai para hanapin ako, hindi para tumakas. Daan-daang libo rin ang taunang sweldo ko, at siguradong makalakam ako ng pera kung bibigyan mo ako ng oras." Sobra-sobra ang pag-aresto sa aking ama nang hindi naiintindihan ng anuman. Agad na nakipagtalo si Feng Yueying. Paano ko malalaman kung sino ang hinahanap niya? Napakaraming tao na may utang at tumakas. Malakas na sigaw ni Fan Qiao. Tumahimik ka. Napagalitan si Dongfang Bai, at pagkatapos ay bumantong hininga, kadalasan ay nasa ilalim ka ni Aiming para gumawa ng mga bagay, at wala akong pakialam sa iyo. Ang mundo ngayon ay wala sa ating barkada, ang iyong bastos na paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Maaga o huli, magdudulot ng gulo ang Qingyang para sa atin. Nang marinig ito ni Fan Qiao, agad siyang lumuhad sa lupa sa takot, "President, alam kong mali ako, hindi na ako mangangahas." Sinabi ni Dongfang Bai, "Bumangon ka, bagamat mali ka sa bagay na ito, ngunit mahalaga din na bayaran ang utang. Gaya ng nararapat, bilang presidente ng Qingyang Association, hindi ko pakikitunguhan ng masama ang sarili kong mga tao." Sabi, tumingin si Dongfang Bai kay Ye Fan at sa dalawa, "Mga tao, maaari mo silang palayain, ngunit nasaktan mo ang aming mga miyembro ng Qingyang Society, at hindi mo muna ibinalik ang pera. Dapat mayroong paliwanag para dito." Ngumiti si Ye Fan at sinabi, "Wala akong pera sa ngayon, ngunit maaari akong mag-ambag sa operasyon ng iyong anak. Sa tingin ko ang pera na ito ay walang halaga kumpara sa buhay ng iyong anak." Nang marinig ito, lahat ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, iniisip na si Ye Fan ay talagang baliw. "Presidente, ang batang ito ay nagyayabang at hindi gumagawa ng mga draft. Sa tingin ko ay wala siyang pera, kaya gusto niya tayong lokohin," sabi ng isang master ng hall. "Oo, hindi ka maaaring magbiro tungkol sa buhay ng young master." Inunat ni Dongfang Bai ang kanyang kamay upang Senadorya Sun ang lahat na tumahimik at ngumisi, "Sinabi mo ngayon na isa kang cardiac surgeon." Tumango si Ye Fan, parang peke. "Ang aking anak na lalaki ay sumasailalim na sa operasyon, at siya ay kumuha ng isa sa mga pinakamahusay na cardiac surgeon sa ZIA, si Profesor Yang Boyan. Hindi ko alam kung narinig mo na ito. Sa madaling salita, kahit na makatulong ka, huli na ang lahat." Dongfang Bai daw. Nagkibit-balikat si Ye Fan at sinabing may mapaglarong ngiti, "Bagaman hindi ko kilala ang lalaking nagngangalang Yang Boyan, sa palagay ko ay hindi dapat ganoon ka-simple ang operasyon. Kung ang doktor na kinuha mo ay talagang napakalakas, ang kapaligiran dito ay hindi magiging maganda. Shen, Fan Qiao at ang iba pa ay hindi lahat magtitipon dito at manunood. Nabalitaan ko lang na masama na ang puso ng anak mo simula pa noong bata pa siya. Dapat itong congenital heart disease. Surgery, malinaw naman na mababa ang success rate, kaya ang bagal mong gawin, di ba?" Sumimangot si Dongfang Bai, "Sa katunayan, ang operasyong ito ay napakahirap, at palaging tinutukoy na ang paraan ng operasyon ay hindi maganda, kasama ang medikal na agham noon ang teknolohiya ay hindi masyadong advanced, kaya ito ay naantala."
Nagpatuloy si Yefan, syempre, sinasabi ko lang ang aking opinyon, kung naniniwala ka sa akin, maaari mong ipakita sa akin ang ulat ng inspeksyon ni Dong Fangming at ang plano sa pag-opera, marahil ay makakapagbigay ako ng 100% matagumpay na plano sa operasyon. Siguro. Sandaling nag-alinlangan si Dong Fangbay, tutal si Aiko naman ang sabik. Bagamat nakaramdam siya ng hinala, pagkatapos marinig ang sinabi ni Yefan, naramdaman pa rin niya na makabubuting subukan ito. Hindi nagtagal, inutusan ni Dong Fangbay ang kanyang mga nasasakupan na ibigay kay Yefan ang mga medikal na record ni Dong Fangming at iba't ibang materyales sa pagsusuri. Mabilis na binuklat ni Yefan ang mga pahina, pagkatapos ay tumingin sa CT, at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tiningnan niya ang simpleng plano sa operasyon. Hindi tama iyan, ungol ni Yefan. Ano ang hindi gumagana? Agad na kinabahan si Dong Fangbay. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at sinabing, ang propesor na nagngangalang Yang Boyan ay gumamit lamang ng pinakapangunahing aortic replacement surgery, ngunit ang sitwasyon ni Dong Fangming ay mas malala. Ang ganitong uri ng operasyon lamang ay may mababang antas ng tagumpay at hindi mapapagaling. Dahil hindi naiintindihan ng mga taong naruroon ang mga propesyonal na bagay, hindi sila umimik, kahit si Feng Yueying ay hindi nang ahas na magsalita. Nang makitang nalilito ang lahat, nasabi lamang ni Yefan, President Dongfang, kung gusto mong gumaling ng ligtas ang iyong anak, mas mabuting itigil mo na ang operasyon at hayaan mo akong gawin ito para sa kanya. Anong biro? Anong klaseng tao ka, bakit kailangan mong ihinto ang operasyon dahil lang sa mga salita mo? Nagbayad kami ng malaking pera para imbitahan si Professor Yang. Sigaw ng isang hallmaster. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, dahil naglakas loob akong sabihin iyon, natural na mayroon akong mga dahilan. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong hilingin sa akin na harapin ang propesor at tingnan kung ano ang kanyang sasabihin. Kabanata 0198 gaya ng inaasahan. 0198. Kinusot ni Dong Fangbay ang kanyang mga mata at nagtanong, hindi bababa sa 25 minuto mula nang magsimula ang operasyon, huli na ba ang lahat? Huli na, ngunit kung huli na, maaaring huli na, sabi ni Yefan. Si Dong Fangbay ay isang anak na lalaki, kaya hindi siya naglakas loob na magtiwala sa kanya, okay, magtitiwala ako sa iyo pansamantala. Hindi nagtagal, inutusan ni Dong Fangbay ang isang nurse na tumakbo at sabihin kay Yang Boyan na itigil muna ang operasyon. Nagsuot si Yefan ng berdeng surgical gown, at pagkatapos ng disinfection, pumasok sa operating room. Dahil ito ang pribadong institusyong medikal ng pamilya Dongfang, ang lahat ay nasa kay Dong Fangbay, at natural na walang sinuman ang magsusuri sa sertipiko ng kwalipikasyong medikal ni Yefan o kung ano paman. Sa pamamagitan ng live na video communication sa operating room, makikita at maririnig din ng mga tao sa labas kung ano ang nangyayari sa loob, nang walang anumang aksidente. President, ang Yefan na ito ay napakahusay, natatakot ako na mapahamak niya ang young master, bulong ni Fan Qiao. Sumulyap si Dong Fangbay kay Feng Yueying, na nakatayo sa likuran niya, at sinabing, nasa kamay natin ang babae niya, kaya wala siyang gagawin. Biglang napagtanto ni Fan Qiao na iniisip ito ni Dong Fangbay, kaya hindi na siya nagsalita pa. Sa oras na ito, tinanggal na ni Yang Boyan sa operating room ang kanyang maskara na may galit sa kanyang mukha. Bilang isang bihasang propesor na dalubhasa sa edad na 50, ito ang unang pagkakataon na ang isang operasyon ay puwersahang naantala, at sinabi niya na dapat niyang muling bisitahin ang plano ng operasyon. Mr. Dongfang, anong ibig sabihin nito? Pinaghihinalaan pa ba ang teknik ko? Isa akong nangungunang eksperto sa larangan ng cardiac surgery sa Xiaguo, at ang aking aortic replacement ay nagtakda ng bagong record para sa pinakamabilis na operasyon sa Xiaguo. Oo. Namumula sa galit ang mukha ni Yang Boyan. Sinabi ni Dong Fangbay sa pamamagitan ng mikropono, Profesor Yang, mangyaring unawain ang maingat na pagsisikap ng isang ama, gusto ko lang pataasin ang antas ng tagumpay hanggat maaari. Kung wala talagang material ang binatang ito, ilalabas ko agad. Humingi ng tawad sa iyo. Humph. Pinanangkitan ni Yang Boyan si Yefan, natagpuan si Yefan sa operating table, tumingin sa lugar ng operasyon, at mas hindi nasisiyahang sinabi, umalis ka na. Wala akong oras na mag-aksaya ng oras sa isang baguhang batang tulad mo. Napabuntong hininga si Yefan at ibinaling ang kanyang ulo, hindi mo ito magagawa. Hindi magagaling ang pasyente sa pamamagitan lamang ng aortic replacement. Anong pinagsasabi mo? Anong alam mo? Tanong ni Yefan. Hindi mo ba nalaman na ang puso ni Dong Fangming ay hindi lamang aortic valve stenosis, ngunit sinamahan din ng left ventricular outflow tract stenosis na sanhi ng ventricular septal hypertrophy? Sumimangot si Yang Boyan. Nang marinig ang sinabi ni Yefan, alam niya na si Yefan ay hindi isang manggugulo na walang naiintindihan. Siyempre alam ko, ngunit hindi ito isang malaking problema, sabi ni Yang Boyan. Fuck. Sa mata ng isang doktor, wala talagang maliit na problema. Isa ka lang walang utak na salita. Diretsahang saway ni Yefan. Ikaw, anong sabi mo? Ang lakas ng loob mong pag-alitan ako. Sumabad si Yefan, ang kanyang cardiomyopathy ay nagdulot na ng arrhythmia,
Kung iiwan niya ang left ventricular outflow tract stenosis na walang check, ito ay maaaring humantong sa problema na hindi makaalis sa artificial na heart-lung machine. Sa makatuwid, bilang karagdagan sa aortic valvuloplasty na may sariling balbula, kinakailangan din ng left ventricular outflow tract dilation at ablation upang maiwasan ang ventricular tachycardia. Ang iyong basurang plano sa operasyon na gumagamit lamang ng artificial na pagpapalit ng balbula ay papatay sa kanya. Natigilan si Yang Boyan, hindi makapag-react, umiling siya at sinabing, hindi. Hindi. Ikaw ay walang kaparirikan. Paano magkakaroon ng ganoong practice? Ilang dekada na akong doktor at ginagawa ko ito. Iyon ay dahil hindi ka pa nakakaharap ng ganoong pasyente noon, hindi ibig sabihin na ang iyong plano sa pag-opera ay kinakailangang tama, sabi ni Ye Fan, habang nakaharap sa kamera. President Dongfang, iminumungkahi ko na hayaan mo siyang lumabas, ito ang gagawin ko para matiyak ang paggaling ng iyong anak. Sumigaw si Yang Boyan, hindi. Mr. Dongfang, ito ang aking operasyon. Mapapagaling ko ang iyong anak, napirmahan na ang kontrata, mangyaring makatiyak, hindi ako mabibigo. Dumilat si Dongfang Bai at nag-isip. Sinabi, dahil si Profesor Yang ay lubos na kumpiyansa, pagkatapos ay Profesor Yang, sige, Ye Fan, maaari kang manatili sa operating room, maliban kung may nangyaring mali kay Profesor Yang, hindi ka maaaring makialam. Kumunot ang noo ni Ye Fan, itong si Dongfang Bai ay hindi rin isang medikal na eksperto, kaya malamang na hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan nila. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, maaari lamang itong maging ganito pansamantala. Hindi ako makakalaban sa operating room, papatayin lang nito si Dongfang Ming sa operating table. Sige, manunood muna ako. Naglakad si Ye Fan sa dingding at nanood. Pinigilan ni Yang Boyan ang kanyang lakas. Bagamat hindi siya masaya na buhay pa si Ye Fan, binalak niyang gamitin ang kanyang mga taon ng karanasan sa mabilisang operasyon upang ganap na bigyang katwiran ang kanyang pangalan. Pagbalik sa operating table, sinabi ni Yang Boyan, patuloy kaming nagsasagawa ng aortic valve stenosis na dulot ng congenital bivalvular aortic valve deformity, at aortic replacement gamit ang mechanical valve. Ngayon ay nakalagay na ang 16 na mm valve. Yes, nagpatuloy sa paggalaw ang mga assistant at nurse sa tabi nila. Si Yang Boyan ay napakabilis, at pagkaraan ng ilang minuto, ang balbula ay inilagay sa lugar. Nang makitang maayos ang lahat, tumingin si Yang Boyan kay Ye Fan ng may pagmamalaki, anak, malayo ka pa rin. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, hindi mo kailangan ng cardioplegia. Hindi. Naiinis na sinabi ni Yang Boyan, alam ko ang ginagawa ko. Gayunpaman, nang maging kampante si Yang Boyan, biglang gumawa ng abnormal na ingay ang isang heart rate monitor sa tabi niya. Hindi maganda. Dr. Yang. Lumitaw ang VIT at VF. Masyadong mabilis ang tibok ng puso ng pasyente. Sa ilang sandali, biglang nagbago ang kutis ni Yang Boyan, at si Dongfang Bai at ang iba pang nasa labas ay mukhang kahanga-hanga nang makita nila ang eksenang ito. Profesor Yang, anong nangyari? Dumagundong si Dongfang Bai sa mikropono. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Yang Boyan. Luji din siya. Hindi niya alam kung paano nangyari ito, kaya sumigaw siya ng malakas, mabilis na ihanda ang mga electrode pad. I-charge ito. I-defibrillate muna. Nagdala ang nurse ng 2 electrode pad. Sa mabilis na tibok ng pusong iyon. Pagkatapos ng electric shock, hindi pa rin nagpapatatag ang puso. Profesor Yang, gusto mo ba ng heart massage? Kinakabahang tanong ng isang katulong. Ang mga binti ni Yang Boyan ay nagsimulang manginig, at ang kanyang mukha ay namutla at sinabi niya, mabilis. Mabilis na gawin ito. Ako. Si Ye Fan, na nakatayo sa tabi ng dingding, ay bumantong hininga. Ang lahat ay halos eksakto sa inaasahan niya, kaya pumunta siya sa kamera at sinabing, President Dongfang, i-drug mo ito. Hindi mo mail iligtas ang iyong anak. Si Dongfang Bai ay nasa kaguluhan din at walang pakialam, Mr. Ye. Basta mailigtas mo ang anak ko, ang pera mo. Tatanggalin ang utang. Please. Lumakad at itinulak si Yang Boyan palayo, at sinabing, ako. Buuin muli ang artificial na puso at baga. Chapter 0199 Kumukulo ang dugo. 0199. Matapos itulak palayo si Yang Boyan, ayaw niya at kinagat niya ang kanyang mga ngipin, anong ginagawa mo? May paraan ako. Kailangan ko lang tanggalin ang bar sa outflow tract, at pagkatapos ay alisin ang bar sa pamamagitan ng mitral valve, at gagawin ko. Hindi. Malamig na sagot ni Ye Fan, kung gagawin mo yun, malamang na masira din ang normal na balbula ng mitral. Wala ka talagang karanasan sa lugar na ito. Ako. Ang mukha ni Yang Boyan ay namutla at namula, at ang kanyang bibig ay ganap na nakaharang. Nang makita ang eksenang ito, mas kumbinsido si Dongfang Bai na talagang mas profesional si Ye Fan, at umungol, Yang Boyan. Umalis ka dito dali. Huwag mong idamay ang operasyon ni Mr. Ye. Ang anak ko ang unang pumatay sa iyo. Sa sobrang takot ni Yang Boyan ay tumakbo siya palabas ng operating room sa kawalan ng pag-asa. Nang tumingin ang lahat sa operating room kay Ye Fan, isinuot ni Ye Fan ang kanyang maskara at sinabing, bigyan mo ako ng scalpel.
Ang katulong sa gilid ay nag-alinlangan, itong doktor, ano ang gagawin mo? Maaari mo bang ipaalam sa amin ang ibaba? Walang magawa si Yefan, kaya sinabi lang niya, plano kong gumawa muna ng maliit na paghiwa mula sa tuktok ng kaliwang ventricle. Assistant no. Isa, gagawa ka ng parallel incision sa direksyon ng kaliwang anterior na pababang sanga. Huwag pansinin ang oras ng tahi. Ang lapad ng tahi. Mabilis na natapos ni Yefan ang isang hanay ng mga pamamaraan, at agad na naunawaan ng grupong ito ng mga elitang intensyon ni Yefan. Lahat sila ay may matingkad na mga mata, at sa palagay nila ay may malinaw silang pagkaunawa sa pag-asam ng operasyong ito. Maaari mo bang ibigay sa akin ang scalpel? Inabot ni Yefan ang nurse sa tabi niya. Oo. Agad naman itong iniabot ng nurse. Hindi na nagsalita pa si Yefan, nakataas ang kamay, nahulog ang kutsilyo. Sa labas ng operating room, isang grupo ng mga taong Qing Yangwei ang nanunood ng video, at si Feng Yueying, lahat ay nakaramdam ng kakaiba. Na parang si Yefan ang nangunguna sa operasyon sa simula, nagbago ang ritmo ng buong surgical team, at iba ang buong atmosphere. Si Yefan ay tulad ng isang general na nag-aayos ng kanyang mga tropa sa pagbuo, upang ang lahat sa paligid ng operating table ay makapagsagawa ng pinakamataas na kahusayan at makamit ang pinakamahusay na mga resulta. Paano siya naging napakabilis? Si Yang Boyan, na nakatayo na sa labas ng operating room, ay natulala nang makita niya ang bilis ng kamay ni Yefan. Sa operating table, natapos na ni Yefan ang unang hakbang at sinimulan na ang pangalawang hakbang. Simulan ang ablation, ibigay sa akin ang radio frequency ablation pen. Radio frequency ablation, magsisimula ang timing. Ang pamamaraan ni Yefan ay makinis, at ang ablation ay natapos kaagad pagkatapos. Magsimula na ngayon, pagdilat ng left ventricular outflow tract, sabi ni Yefan. Oo. Isang grupo ng mga medikal na kawani ang tumugon ng may pagtaas ng kumpiyansa. Nang iunat ni Yefan ang kanyang mga daliri sa kanyang puso, muli siyang nagtanong, gaano ka nakatagal na infuse ng cardioplegia? 10 minuto na ang lumipas, sagot ng isang katulong. Ito ay isang operasyon para sa hypertrophic cardiomyopathy. Ipagpatuloy ang pagbubuhos. Pagkatapos makumplito ang pagtanggal, ibalik ang temperatura ng katawan. Ibalik ang dugo mula sa blood recovery machine. Ibinigay ni Yefan ang mga tagubili ng hakbang-hakbang nang hindi pinipigilan ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Nang makitang malapit na itong makumplito, nang tuwang-tuwa ang isang grupo ng mga medikal na kawani, natuklasan ng assistant no. Isa ang isang malaking problema at napabulalas, doktor. Ito. Maluwag ang tahi ng artificial na balbula at ito ay naghihiwalay. Paglabas nila, lahat ng tao sa paligid ng operating table ay nahulog muli sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Malakas na tanong ni Dong Fangbei sa mikropono, ano ang sitwasyon? Hindi ba ayos lang? Sumimangot si Yefan, sumulyap sa camera at sinabing, ngayon lang si Dr. Yang, para ipakita sa akin ang bilis niya, napakabagal ng tahi. Hindi nakakagulat na walang problema. Ano? Nang marinig ito ni Dong Fangbei, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata, at tumalikod siya at tinitigan si Yang Boyan ng mabangis. Kung hindi pa natapos ang operasyon ni Dong Fangming, gusto na niyang patayin agad ang taong ito. Takot na takot si Yang Boyan na muntik na niyang mabasa ang kanyang pantalon, ngunit sa katunayan ay ang kanyang pagkakamali sa operasyon ang hindi mapabulaanan. Mr. Ye, siguraduhing iligtas ang aking anak. Sumigaw si Dong Fangbei sa mikropono, namumula ang kanyang mga mata. Sa tabi ng operating table, nag-isip sandali si Yefan bago sinabing, ngayon. Autologous pulmonary valve transplantation. Wow! Bulalas ng lahat sa operating room. Doktor, hindi ba masyadong mahirap ang operasyon na ito? Sa kasong ito, ang sariling pulmonary valve ng pasyente ay pinapalitan ng nakahiwalay na artificial na balbula, at pagkatapos ay ang artificial na balbula ay itinanam sa gilid ng tinanggal na balbula ng pulmonya. Ito. Huli na. Sinabi ni Yefan, kailangan mo lang sundin ang sinabi ko, walang huli. Hindi maintindihan ni Dong Fangbei at ng iba pa kung ano ang ibig sabihin noon, kaya tumalikod sila at tinanong si Yang Boyan, ano ang solusyon na sinabi ni Mr. Ye. Ito ay isang napakahirap na operasyon. Kapag matagumpay, ito ay lubos na makakabawas sa posibilidad ng muling operasyon, ngunit sa palagay ko. Sa tingin ko ito ay maaaring mabaygo. Napakahirap. Pagkabigo. Mayroon bang ibang paraan? Umiling si Yang Boyan, mukhang. Iyon lang ang paraan para gawin ito. Damn it. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ngayon lang ako makakapagsapalaran. Galit na galit si Dong Fangbei kaya sinipa niya at pinatumba si Yang Boyan. Sa sandaling ito, sinimulan na ni Yefan ang operasyon. Kaliwa at kanang coronary arteries, piliing pumasok sa cardioplegia. Nagpatuloy si Yefan sa pagbibigay ng mga tagubilin habang ginagalaw ang scalpel. Nang makita ng lahat ang kahangahangang bilis ng kamay ni Yefan at ang katanji tanging at misla na kasanayan, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit nang ahas si Yefan na gumamit ng mahirap na operasyon sa ganoong oras upang ibalik ang tubig. Ang Yefan ay parang makina, tumpak ng walang anumang dagdag na paggalaw. Ang ugat ng aortic valve ay muling itinayo.
Ang stentless valve ay ginagamit upang muling buuin ang pulmonary valve. Ang sunod-sunod na operasyon ay matatag at mabilis, na parang hindi ito isang operasyon, ngunit isang kahangahangang artistikong pagpipinta, na kaakit-akit. Sa labas ng operating room, pinanood ni Yang Boyan ang operasyon ni Ye Fan, nang hihina ang kanyang mga binti, at direktang lumuhad siya sa lupa. Hindi makapaniwalang bamulong ang matandang propesor sa sarili, nakakamangha, sino siya? Kahit na hindi naiintindihan ni Dong Fangbei at ng iba pa ang mga profesional na bagay, lahat sila ay naunawaan nang makita nila ang eksenang ito, si Ye Fan talaga ay gumagawa ng isang kamangha-manghang operasyon. Tumingin si Feng Yueying sa nakatutok na mga mata ng lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at puno ng pagmamahal. Naaalala ko pa ang unang malapit na kontak ng dalawa, nang tingnan ni Ye Fan ang kanyang pailay na paa, at sinabing maaari siyang maging doktor ng pasa. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Napakataas ng mga kasanayang medikal ng isang lalaki na sapat na upang mapaluhod ang nangungunang propesor sa medisina ng isang bansa. Hindi alam ng mga tao sa paligid niya kung gaano karaming sikreto ang mayroon siya. Si Feng Yueying ay hindi naglakas loob na isipin ito, ngunit alam niya na ang lalaking gusto niya ay nagiging dahilan upang hindi niya magawang palayain ang kanyang sarili. Sa wakas, nang ibuka ni Ye Fan ang kanyang bibig at sinabing, ihiwalay ang artificial na makina ng puso baga, natapos na ang operasyon. Halos hindi makapaniwala ang isang grupo ng mga medical staff sa tabi ng operating table at tumingin kay Ye Fan na may kumikinang na mga mata. Lahat ng tao ay nagtrabaho ng husto. Hinubad ni Ye Fan ang kanyang maskara nang hindi nagsasalita, na para bang may ginawa siyang maliit na bagay, kaya tumalikod siya at lumabas ng operating room. Ang isang grupo ng mga medikal na kawani ay halos pinapanood si Ye Fan na lumabas, bawat isa ay may hitsura ng pagpipitagan. Maging si Dong Fangbei at iba pang miyembro ng Qingyang Society sa labas ng operating room ay namamanhid ang kanilang mga anit at kumukulo ang kanilang dugo. Hindi nila akalain na makakaramdam sila ng kagilahil-alas na kapangyarihan mula sa isang operasyon. Kabanata 0200 ang munting bagay na ito. 0200. Nang lumabas si Ye Fan sa operating room, nagdala si Dong Fangbei ng isang grupo ng mga tao mula sa Qingyang Society at tumingin sa kanya na may time na ekspresyon. Mr. Ye, mangyaring payagan ako Dong Fangbei na humingi ng tawad sa iyo. Yumuko si Dong Fangbei nang may paggalang. Nang makita ng mga miyembro ng Qingyang Society na maging ang pangulo ay yumuko, natural na nagmamadali silang yumuko ng 90 degrees. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Feng Yueying, at ang pagkabigla sa puso ng babae ay hindi masabi. Walang alinlangan na ginamit ni Ye Fan ang kanyang mga medikal na kasanayan upang sakupin ang Qingyang Society. Gaano man kalakas ang mga tao, natatakot sila sa kamatayan, at palaging igagalang ang mga magagaling na doktor. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, matagal na akong hindi naoperahan, medyo ipinanganak na ang mga kamay ko, at medyo mabagal ang takbo, pero ayos lang ang anak mo. President Dongfang, napakagalang mo, hindi mo na kailangan, sana lang ay makalaya si Fan Qiao. Feng Yuan Sayong. Mr. Ye ang nagligtas sa anak ko, siya ang benefactor ng Dongfang family namin, syempre walang problema ang maliit na bagay na ito. Ibinalik ni Dong Fangbei ang tingin kay Fan Qiao. Alam na ni Fan Qiao ang gagawin, at agad na hiniling sa mga tao sa ibaba na palayain si Feng Yuan Sayong. Mapalad din siya na wala siyang ginawa kay Feng Yuan Sayong, kung nawawala si Feng Yuan Sayong sa kanyang braso at nabali ang kanyang binti, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Mr. Ye, pakakawalan ka namin, at magbabayad din ako ng malaking pera para sa gastos ng operasyong ito, matigas na sabi ni Dong Fangbei. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan ang pera. Ay offset natin ang utang ni Feng Yuan Sayong. Anyway, ang Qingyang Association ay hindi nagkukulang ng ganoong kaliit na halaga. Nang marinig ito ni Dong Fangbei, maaari niyang tanggapin ito, si Mr. Ye ay talagang masayahing tao. Hindi lamang siya bata at may pag-asa, ngunit pinahahalagahan din niya ang pag-ibig at katwiran. Ako, si Dong Fangbei, ay umaasa na makipagkaibigan kay Mr. Ye. Pwede mo bang anyayahan si Mr. Ye sa eleganteng bahay para uminom? Cup. Tiningnan ni Ye Fan ang oras na para sa tanghalian, kaya tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Paglabas ng gusali, lumitaw sa labas ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng maruming jacket at magulo ang buhok. Tatay. Tumakbo si Feng Yueying na may pulang mata nang makita niya ang lalaki. Nang makita ni Feng Yuan Sayong ang kanyang anak, medyo natigilan siya sa una, at pagkatapos ay napaluha siya sa pagsisisi, Yueying. Bakit ka nandito? Walang mukha si tatay para makita ka. Dinala ako ni Ye Fan dito, si Ye Fan ang nagdala sa akin dito. Iniligtas kita. Si Feng Yueying ay hindi magkatugma. Ye Fan. Sino si Ye Fan? Lumapit si Ye Fan at nakangiting sinabi, Hello Uncle Feng, ako si Ye Fan, boyfriend ni Ying Ying. Ikaw ba ang nobyo ng aking anak? Si Feng Yuan Sayong ay tumingin kay Ye Fan nang may kaba, puno ng pagkalito ang kanyang mukha. Sinabi ni Ye Fan, para sa mga detalye, pag-usapan natin mamaya, humanap muna tayo ng lugar,
hugasan natin si Uncle Fang, magpalit ng malinis na damit, at pagkatapos ay pag-usapan ang iba pang bagay. Lumapit si Dong Fangbai at nagsabi, ako na ang mag-aayos sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, Mr. Ye. Sa pangungusap na ito mula kay Dong Fangbai, ang lahat ng kasunod ay nagiging napakadali. Dinala ni Feng Yueying ang kanyang ama sa malapit na Dongfang Family Hotel para maglaba at magpalit ng damit. Siya nga pala, tumawag din siya para sabihin kay Maling ang sitwasyon, para makabalik ang kanyang ina para sa muling pagsasama. Nagpunta si Ye Fan sa isang lugar upang kumain kasama ang lahat mula sa Qingyang Association. Sa hapagkainan, namula si Fan Qiao, ngumiti ng papuri, at inalok si Ye Fan ng ilang baso ng alak, sa takot na paghihiganti siya ni Ye Fan. Ngunit sa totoo lang, hindi interesado si Ye Fan na makipagtalik sa isang maliit na karakter. Ngayong naging napaka-friendly sa kanya ng Qingyang Club, maraming bagay na ayaw niyang ituloy. Kung tutuusin, gusto lang ni Ye Fan na mamuhay ng magandang buhay, at ito ay isang magandang pagpipilian na magkaroon ng isa sa nangungunang 5 pamilya sa ilalim ng lupa bilang mga kaibigan. Sa kalagitnaan ng pagkain, magalang na nagtanong si Dong Fangbai, Mr. Ye, Dr. Ye, sana ay manatili ka pa sa Taichung ng ilang araw, at pagkatapos ay tulungan ang aking anak na makita kung ano ang kalagayan ng kanyang puso. Anak ni Pangulong Dongfang. Kakaibang sabi ni Ye Fan, bakit, may anak ka pa, at may mali sa iyong puso? Hey! Napabuntong hininga si Dong Fangbai, nakakuha lang ako ng isang anak na babae sa katamtamang edad, ngunit marahil ito ay isang genetic na problema, at ang aking bunsong anak na babae ay mayroon ding congenital heart disease. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Boyan na gusto niyang oprohan ang aking anak na babae, ngunit nakikita kong napakabata pa niya, hindi siya kailanman ng ahas na gawin ito. Napakatalino ng mga medikal na kasanayan ni Mr. Ye, kung handa si Mr. Ye na magsagawa ng operasyon, kung gayon mas magiging kalmado ako. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, hindi katakataka na siya ay napakagalang, niyaya pa niya siya sa hapunan, yumuko at nambobola, kaya hiniling niya pa rin ang kanyang sarili. Gayunpaman, bilang isang magulang, naiintindihan ni Ye Fan ang pusong ito, kaya sinabi niya, dalhin ang mga medikal na record ng iyong anak, lahat ng uri ng mga materyales sa pagsusuri ay kinakailangan. Handa na. Masayang hiniling ni Dong Fangbai sa kanyang mga nasasakupan na magdala ng isang medical record bag. Kinuha ni Ye Fan ang bag, inilabas ang iba't ibang materyales sa loob, at mabilis na binuklat ito. Oh, ito ay isang ventricular septal defect, tumanggo si Ye Fan. Tama, ito ang sakit, kinakabahang tanong ni Dong Fangbai, malubha ba ito? Si Ye Fan ay nanood sandali, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang shunt phenomenon ng VIST, ang ratio ay 25%, at ang color ultrasound imaging ay medyo malinaw. Ang depekto ay halos 1 sentimetro. Sa pangkalahatan, higit sa 30% ang nangangailangan ng operasyon, at mga 15% ang nangangailangan ng operasyon dahil nakakaapekto ito sa pangkalahatang sirkulasyon. Gayunpaman, ang iyong anak na babae ay walang sintomas ng pulmonary hypertension, at ang mitral valve ay nasa kanang bahagi. Walang atrium, at walang reverse flow ng dugo mula sa tricuspid valve. Kapag siya ay lumaki, ang mga problemang ito ay natural na hindi magiging problema, at sa palagay ko ay hindi na kailangan ng operasyon. Talaga, hindi na kailangan. Masaya ang mukha ni Dong Fang White. Tumanggo si Ye Fan, bagaman hindi ako maglakas loob na sabihin ng 100%, talagang hindi na kailangan ng operasyon ngayon, at napakaliit ng pagkakataong gawin ito sa hinaharap. Kung may mali, maaari kang makipag-ugnayan sa akin ng direkta. I guess alam din ni Yang Boyan. It's nothing more than want to cheat more surgery fees, kaya sabi ko kailangan din ng ganitong klaseng operasyon. Nang marinig ito ni Dong Fangbai, agad niyang sinabing galit na galit, ang bastos na ito, babalik ako at hahanapin siya para ayusin ang account. Nagpout si Ye Fan, at sinabi rin niya ang totoo na hindi siya interesado sa nangyari sa propesor na pinangalanan niyang sa huli. Sa hapon, pagkatapos matanggap ang balita, si Maling ay tuwang-tuwang sumakay sa high-speed na tren pabalik sa Taichung. Ang pamilyang Feng Yueying ay muling nagsama-sama, at nalaman din ng mag-asawa mula kay Feng Yueying na ito ay kredito ni Ye Fan sa pagpapadala kay Feng Xiaohui sa pinakamagandang ospital sa Magnesia para sa paggamot. Sa ilang sandali, ang mag-asawa ay labis na nagpapasalamat at gumagalang kay Ye Fan, at sila ay lubos na nasisiyahan na makahanap ng gayong kasintahan para sa kanilang anak na babae. Si Feng Yuansayong ay labis na nagsisisi sa kanyang ginawa, at same time na nakiusap kay Ye Fan na manatili ng isang gabi, upang ang kanilang pamilya ay makapagluto ng masarap na pagkain, at anyayahan si Ye Fan na kumain ng masarap. Nasisiyahan din si Ye Fan sa kapaligiran ng ordinaryong pamilyang ito. Masayang kumakain ang pamilya sa nayon. Gayunpaman, nang tanungin ni Maling kung kailan pinag-iisipan ng dalawa na magpakasal, medyo kakaiba ang kapaligiran. Ayaw ding magsinungaling ni Ye Fan, at magpapaliwanag na sana, ngunit nagambala siya ni Feng Yueying. Nanay at tatay, ano ang inaalala ninyo? Mamaya ko na lang ito pag-usapan. Abala ako sa trabaho ngayon, galit na sabi ni Feng Yueying, ang kanyang mga mata ay sinenyasan si Ye Fan na huwag magsalita. Hindi maintindihan ni Ye Fan ang ibig sabihin ng isang babae.
Pagkatapos ng hapunan, pumunta ang dalawa sa palayan sa nayon at pinag-usapan ito ng sarilinan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.